Pasensya ka na miss, napakabilis ko kasi maglakad. Okay ka lang ba? Wala po sir, okay lang. Pasensya na din at naistorbo ko kayo. Ako po si Kali at naghahanap po ako ng trabaho. Ako si Riz. Hindi mo kailangan na mag-sorry. Job fair ba ang hanap mo? Kung gusto mo pwede kitang tulungan na makahanap ng trabaho. Salamat po Sir Riz. Opo, job fair po. Naisip ko lang na subukan ang swerte ko. May plano ka na bang tipo ng trabaho na hinahanap mo? Gusto ko po sana magtrabaho sa opisina. Kahit anong trabaho na may kinalaman sa administrative law task. Pero kung hindi pa pala rin, kahit bilang maid na lang ho para may gagamitin ako sa pag-aaral ko tungkol sa law. Wow! Business administration to law. Marahil ay pwede kang maging part ng kumpanya ko. Bakit hindi ka sumabay sa akin papunta sa opisina para magkaroon ng interview? Talaga po, Sir Riz? Maraming salamat po. Hindi ko po inaasahan na may ganitong opportunity agad. Walang anuman Kali. Basta handa ka sa mga pagsubok at matututunan mo ang pagiging masipag. Sigurado ako magtatagumpay ka. Sa pagtatagpo na yon, nagsimula ang masalimuot ngunit masayang paglalakbay ni Kali sa kanyang bagong trabaho bilang isang maid ni Riz. Sa opisina ni Riz, ipinakilala niya si Kali sa kanyang mga kasamahan at empleyado nito. Good morning everyone. Ito si Kali. Kasalukuyan siya nag-aaral ng Business Administration of Law, kaya nagpunta siya sa job fair para maghanap ng oportunidad. Gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon dito sa ating kumpanya bilang isang maid ko. Gusto muna niyang mag-maid or isang sekretarya para matustusan niya yung pag-aaral niya sa pag-aabuga siya. Good morning once again, I'm Calista Gomez, currently in a law school field. Nandito ako bilang maid or secretary sa kumpanyang to, pati sa mansyon ni Sir Riz. Congratulations! Bati ng isang empleyado. Salamat po ulit Sir Riz. Excited na ako maging bahagi ng kumpanya nyo at maging kasambahay sa mansyon. Ani Kali. Kasama silang umiti na tinanggap ni Kali ng buong puso sa kumpanya ni Riz. Sa unang araw niya, dama niya ang init ng pagtanggap at suporta mula sa kanilang mga kasamahan. Isang araw, habang sila ay nagtatrabaho sa isang proyekto, nagsimula ang masusing pag-uusap at si Kali ay nagpupunas ng mga office table. Sir Riz, paano po kayo naging successful na CEO? Ano ang mga natutunan nyo na maaari mong ibahagi sa akin? Tanong niya. Una sa lahat, Kali, mahalin mo ang ginagawa mo. Ang passion, ang pagiging pangunahing lakas mo sa bawat paglaban. Pangalawa, huwag kang matakot sa pagkakamali. Yan ang nagpapalakas sa atin at nagtuturo ng mga mahalagang aral. Salamat sa payo, Sir Riz. Asahan mo pong susubukan kong maging mabuting bahagi ng kumpanya, kahit na sekretarya/maid lang ako. Daldal naman pala. Bulalas nito sa kanyang sarili. Habang nagtatrabaho sila ng magkasama, unti-unting naging malapit si Kali kay Riz. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang hindi lamang trabaho ang bumubuo sa isang kumpanya, pati na rin ang pagsasama-sama at pagtutulungan ng bawat isa. Minsan, ay nasa mansyon din si Kali nagtatrabaho dahil tanging ang 2 hardinero at isang tagalinis lang ang naiiwan doon. Okay. Pupunta na lang ako mamaya sa opisina. Saad ni Riz sa kabilang linya ng tawag. Bakit ka pa nandito? Hindi ka papasok sa opisina mo? Tanong ni Kali habang hinahanda ang tanghalian ni Riz. Hindi ko alam, Kali. Parang gusto ko lang mag-reflect ng konti bago pumasok. Sagot naman ito na tila may halong pag-aalinlangan ng boses. Reflect? Ano bang nangyari? May problema ba sa trabaho, sir? Tanong ni Kali at nag-aalala ang tono nito para kay Riz. Hindi naman sa trabaho, Kali. Medyo marami lang iniisip. Parang kailangan ko ng oras mag-isip-isip. Paglilinaw ni Riz na nagtatago ng mga personal na pinagdadaanan. Tara, usap tayo. Baka makatulong ako, sir. Pag-aalok ni Kali habang hinahawakan ng balikat ni Riz. Nagpapakita siya ng suporta. Talaga bang okay lang sa'yo, Kali? Tanong ni Riz na halatang
na-appreciate ang suportang ibinigay niya. Oo naman, hindi ka nag-iisa dito, Sir Reese. Ano ba kasi ang nangyari? Sabi nito at nag-aalok ng maingat na pakikinig. Alam mo, Kali, parang ang hirap i-explain eh. Parang may mga bagay na biglang sumulpot na hindi ko inaasahan. Pagbabahagi ni Reese na nagmumula sa kanyang personal na laban. Naiintindihan kita, sir. Minsan, may mga bagay na hindi natin ina-expect na darating sa buhay natin. Sagot ni Kali na mas pinipilit pang maging supportive. Oo nga eh, parang naguguluhan ako kung paano ko haharapin. Sabi ni Reese na halatang nangangailangan ng tulong sa pag-ayos ng mga kanyang iniisip. Mahirap talaga, pero alam mo bang pwede mo ako laging lapitan? Kasama mo ako sa mga pagsubok na to bilang kasambahay sa mansyon mo. Sabi ni Kali. Salamat ha, sobrang nagpapasalamat ako at andyan ka para sa akin. Huwag mong isipin na mag-isa ka, sir. Kaya natin to. Magkasama natin to haharapin. Talaga, Kali? Parang sobra-sobra yata ang pagsuporta mo sa akin. Wala yan. Basta andito ako para sa'yo, Sir Reese. Hindi lang maging kasambahay mo, kundi kasama mo na rin sa hamon ng pagsubok. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Napakaswerte ko naman. At meron akong isang kaibigan at kasambahay na tulad mo. At talagang may konting alam pa tungkol sa business, ha? Pareho tayo, Sir Reese. Kaya tara na sa opisina at harapin natin ang araw na to ng magkasama. Oo, Kali. Salamat ulit. Alam mo bang malaking tulong ka sa akin ngayon? Ano man ang kailangan mo, nandito lang ako. Masasabi ko nga magtulungan tayo, sir. Sa kanilang paglalakad patungo sa opisina, nagsimula ng mag-usap ng masinsinan si Reese at Kali. Isang malaking pasanin na nangyari ngayon sa kumpanya. Pero dahil sa'yo, mas magaan ang nararamdaman ko. Naggintian sina Kali at Reese na tila ba mas lalo pang nagpalakas sa kanilang determinasyon. Salamat, Sir Reese. Hindi lang naman ako kundi tayong dalawa ang nagtutulungan para sa ikabubuti ng lahat. Sa opisina, nag-umpisa silang magplano at magtulungan para sa solusyon sa hamon na kinakaharap ng kanilang kumpanya. Magkasama silang humarap sa mga pagsubok, handang gawin ang lahat para sa tagumpay ng kanilang kumpanya. Habang nagtatrabaho sila, naging bukas si Kali sa pagbibigay ng ideya. Sir Reese, paano kung subukan natin ang bagong approach sa marketing? Baka ito ang makatulong sa pag-angat natin ng kumpanya. Sabi ni Kali na puno ng positibong enerhiya. That's not bad. Tama ka, Kali. Ang galing ng suggestion mo. Ito'y maging malaking hakbang para sa ating team. Sa loob ng ilang oras, nagsanib puwersa sila patungo sa pagbuo ng strategic plan para sa kumpanya. Naramdaman ni Reese at Kali ang pag-unlad habang nagtutulungan na lumilikha ng bagong direksyon para sa kanilang organisasyon. Pagdating ng hapon, nagkaroon ng maliit na pagtitipon ng kanilang team para ipresenta ang kanilang mga idea. Sa pag-aambag ni Kali at ang guidance ni Reese, nagbunga ng positibong resulta ang kanilang brainstorming session. Maganda ang naging resulta ng team ngayon. Salamat sa lahat ng tulong, Kali. Tunay kang asset sa ating grupo. Pahayag ni Reese na puno ng paghanga kay Kali. Tiwala lang, Sir Reese. Handa ako magbigay ng buong suporta para sa tagumpay ng kumpanya. Hindi ka lang madaldal na maid sa mansyon ko, no? Kundi isa ka ring malaking tulong sa kumpanya ko. O ano, pwede mo na ako maging sekretarya talaga, di ba? At maid, maging abogada man. Wika ni Kali na nakangiti habang tinapik ang balikat ito sabay high five. Sa pagtatapos ng araw, naglakad pa uwi si Reese at Kali na puno ng pag-asa at inspirasyon para sa hinaharap ng kanilang kumpanya. Sa pag-uusap habang naglalakad pa uwi, nadama ni Reese at Kali ang kahalagahan ng kanilang kooperasyon. Kali, tunay na ikaw ay katuwang. Hindi lang kita kasama sa trabaho, pero nararamdaman ko ang sincerity mo at hangarin na tagumpay sa kumpanya. Sir Reese naman, ang saya ko at na-appreciate mo yung ginagawa ko. Handa ako magbigay ng buong puso para sa kumpanya mo.
Pagdating sa bahay, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga pangarap at layunin para sa kumpanya. Planado na nila ang mga susunod na hakbang at kung paano haharapin ang mga darating na pagsubok. Hindi tayo nag-iisa, Kali. Kasama natin ang buong team sa pagtataguyod ng tagumpay. Magkasama tayong haharapin ang mga pagkakataon at hamon. Sabi ni Riz na puno ng pangako. Nagtapos ang gabi ng puno ng inspirasyon at determinasyon para sa kanilang dalawa. Handa sila magtulungan at magtagumpay para sa ikabubuti ng kinabukasan ng kumpanya. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang masusing pagtatrabaho nilang dalawa para sa kanilang mga proyekto. Hindi lang naging kasambahay si Kali, naging parte na rin ito ng team ng kumpanya. Bawat hakbang ay naglalaman ng kooperasyon at masusing pagsusuri sa kanilang mga plano. Maganda ang feedback ng team sa ating inilatag na strategy, Kali. Nakakatuwa naman dahil nagbunga ang paghihirap mo. Hindi lang yan, Sir Riz. Naisip ko rin na magkaroon tayo ng team building activity para mas mapalakas ang pagsasamahan ng bawat isa sa atin. Alok ni Kali na laging may bagong ideya para sa ikabubuti ng grupo. Napag-usapan nila ang detalye ng planong team building at sa tulong ng buong team, naging matagumpay ito. Lumakas ang kanilang bond at naging mas bukas sa pagtanggap ng bagong ideya ang bawat isa. Sa paglipas ng mga linggo, patuloy ang pag-usbong ng kanilang kumpanya. Naging inspirasyon si Riz at Kali sa pagpapakita ng magandang halimbawa at pagtutulungan. Sa pagkakatulong natin, Kali, nakita ko kung paano natin napalago ang kumpanya. Salamat sa pagiging masipag at inspirasyon sa buong team. Magkakasama tayo sa pag-angat, Sir Riz. Sa team natin, magkakaroon tayo ng mas marami pang tagumpay. Hanggang sa natuklasan ni Riz si Kali habang naglalakad sa loob ng mansyon. Hindi inaasahan ni Riz ang damdamin na biglang sumiklab sa kanyang puso nang marinig ang kakaibang tawa ni Kali. Kali, anong nakakatawa? Bungad ni Riz sa kanyang maid na panayang tawa. Sir, grabe! Yung mga litrato dito sobrang nakakatawa. Parang mga throwback ng fashion disaster. Totoo nga, ang daming arte ng panahon na yon. Pero alam mo, parang may kakaibang saya sa tawa mo. Oo nga eh. Siguro dahil natawa ako sa sarili ko. Feeling ko super nostalgic talaga. Pero iba, Kali. Parang may kakaibang koneksyon na nararamdaman ko tuwing kasama kita. Ha? Anong koneksyon? Joke ba to? Ikaw talaga, sir, napakapalabiro nyo. Hindi, Kali. May kakaibang kilig akong nararamdaman. Hindi ko rin to inaasahan. Sir Riz, hindi ba't magkaibigan tayo tsaka kasambahay mo lang ako? Hindi ba't minsan, ang pagkakaibigan ay nauuwi rin sa mas malalim na damdamin? Sir Riz, ano ba tong pinagsasabi mo? Seryoso ka ba? Ayusin mo nga yung sarili mo. Kali, gusto ko sanang subukan natin. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero nararamdaman ko na mas marami tayong pwedeng magawa bilang mas higit pa sa magkakaibigan. Sir Riz, tara nga't mag-usap tayo ng seryoso. Hindi ko kasi alam kung paano ko ito tatanggapin eh. Hindi ko alam kung seryoso ka ba o sadyang trip mo lang ako. Kali, hindi ko alam kung paano rin ako napadpad dito. Pero gusto ko maging totoo sa nararamdaman ko. Sina Kali at Riz ay umupo sa isang quiet corner ng mansyon. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pinag-uusapan. Sir Riz, alam mo ba ngayon ko lang naisip na baka may nararamdaman din ako? Talaga? Anong nararamdaman mo, Kali? Puno ng excitement ang mga mata ni Riz. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Alam ko namang magkaiba ang agwat natin sa buhay. Sobrang layo. Para lang talagang may kakaibang excitement tuwing nandito ka. At ang totoo niyan, gusto kong palaging kasama ka. Seryosong sambit ni Kali. Pareho tayo, Kali. Ramdam ko rin yun. Siguro naman hindi tayo nag-iisa sa nararamdaman natin. May kumurbang ngiti sa labi ng binata.
Pero paano kung masira ang magandang samahan natin bilang magkaibigan? Alam naman natin na langit ka, lupa ako. Alam ko ring maraming magiging hadlang pag naging tayo. Nag-aalalang sabi ng dalaga. Alam mo, mas matakot kang mawala ako. At ganoon din ako. Takot ako mawala ka sa buhay ko ng tuluyan. Gusto ko lang talaga tong subukan. At kung sakaling hindi mag-work, pwede naman bumalik tayo sa dati. Yung amo at kasambahay na ang saya-saya kapag nagbabonding. Siguro nga, pero dapat natin pag-isipan na mabuti. Ayoko rin naman masaktan ka, Sir Reese. Eh di pareho tayo mag-iingat. At kung hindi talaga pwede, okay lang. Basta gusto ko lang malaman mo kung gaano kita kagusto. May aayusin pa tayo sa kumpanya. Kaya Sir Reese, dapat magseryoso ka muna ha. Sina Callie at Reese ay nagpatuloy sa kanilang pag-uusap. At dahan-dahan nilang natuklasan ng mga bagay na maaaring magbukas ng bagong yugto sa kanilang pagsasama. Tuwing gabi, habang naghahanda si Callie ng hapunan, nagiging daan ang kanilang paboritong kwentuhan. At dito nabubuo ang masusing pag-unawa ni Reese sa kadaldalan ng pagiging extrovert ni Callie. Sa bawat gabi, ang kwentuhan ni Reese at Callie ay nagiging ritual na nagbibigay liwanag sa kanilang pagsasama. Alam mo, Callie, parang mas naiintindihan ko ng mabuti ang pangarap mo sa buhay dahil dyan sa mga kwento mo. Pahayag ni Reese habang abala sa kanilang pagluluto ng hapunan. Talaga, Sir Reese? Natutuwa naman ako kung ganun. Gusto ko lang kasi na maging inspirasyon. Hindi lang sa trabaho, kundi sa bawat aspeto ng buhay. Napag-usapan din nila ang kanilang pangarap at kung paano nila ginagampanan ng mga ito. Sa bawat kwento, mas lalong napapalalim ang kanilang koneksyon at pagpapahalaga sa isa't isa. Habang nakikinig ako sa mga pangarap mo, Callie, mas nadadala mo ako sa mga oras na mas nararamdaman ko ang saya ng buhay. Ganon talaga, Sir Reese. Maganda ang buhay kahit simpleng kwentuhan lang. Minsan kasi, doon mo mararamdaman ang tunay na saya. Isang gabi, habang naglalakad sila sa kanilang paboritong park matapos maghapunan, nagkaroon ng mas personal na pag-uusap si Reese at Callie. Callie, totoo nga yung sinasabi mo. Masarap talaga maging inspirasyon sa iba. Pero alam mo ba, ikaw rin na naging inspirasyon ko. Pahayag ni Reese na puno ng sinseridad. Sir Reese, natutuwa naman ako na nakakatulong ako sa'yo. Tunay ka, totoo, Callie. Yung positibong pananaw mo sa buhay at ang pagpapahalaga mo sa bawat minuto at moments, yun ang nagbibigay liwanag sa akin. Nang magsimula ng lumamlam ang ilaw sa park, naglakad silang dalawa ng tahimik. Napuno ng pagmumuni-muni sa kanilang mga pangarap at pagpapahalaga sa isa't isa. Salamat, Callie, ha. Sa pagtulong mo sa akin, hindi lang sa trabaho. Pakiramdam ko tuloy may kakampi na ako. Kahit anong mangyari, Sir Reese, sabi ko nga, diba, nandito lang ako para sa'yo. Habang patuloy silang naglalakad sa ilalim ng malamlam na ilaw, alam ni Reese at Callie na ang kanilang pag-uusap ay naglalaman ng pangako ng tunay na pagkakaibigan at suporta sa isa't isa. Kaibigan na ang turing ni Reese kay Callie. Hindi niya ito tinuturing na kasambahay o maid o sekretarya dahil malaki ang ambag nito sa buhay niya. Nang malaman ni Reese na may ibang nagtangkang manligaw kay Callie, nagsimula siyang magtago sa likod ng halamanan upang makuha ang lihim na pag-uusap ni Callie at ang manliligaw nito. Dito nagsimula ang kanyang lihim na pagtangkilik sa mga pangarap ni Callie. Isang gabi, habang nagtatago sila sa likod ng halaman ng mansyon, napansin niyang nagtatampisaw sa kwintas ng buwan si Callie kasama ang kanyang manliligaw. Nanatili sila sa lilim ng mga puno, nagmamasid at nagmula sa di makitang lugar. Nais ko lang makuha ang iyong pagmamahal, Callie. Sa bawat gabi na tayo magkasama, nadarama ko ikaw between sa aking gabi. Pagdeklara ng manliligaw ni Callie na puno ng pag-asa. Sa puso ni Reese, ang bawat salita ay parang bagyong dumaan, nagdadala ng lungkot at pangamba. Subalit, hindi siya nagpadala sa emosyon at nagpatuloy sa kanyang pagsilay sa diwa ni Callie. Nakita niya ang pagkilos ni Callie at
nagbigay pugay sa pag-unawa. Salamat at naiintindihan mo ako. Salamat sa pagsuporta mo sa bawat takbang na aking tinatahak. Naramdaman ni Riz ng kahit konting kirot sa kanyang puso. Ngunit ipinipilit niyang hindi magpadala sa selos. Sa halip, hinayaan niya lamang makinig sa mga sinasabi ng dalaga. Naglakad si Riz palayo. Bit-bit ang bigat ng pag-ibig na hindi nasusuklian. Sa kanyang puso naglalaman ng pag-unawa. Nagdesisyon siyang maging tagapagtaguyod ng kaligayahan ni Callie. Kahit na ito'y magdadala ng sariling pagtangkilik sa puso niya nag-aalinlangan. Bumalik si Riz sa loob ng mansyon. Nag-iwan ng masalimuot ng ngiti at naglalakad palayo na puno ng determinasyon na magiging totoo sa pangako niyang ipagpapatuloy ang pagsuporta kay Callie sa kabila ng masalimuot na nararamdaman. Sa mga sumunod na araw, pinilit ni Riz na maging masigla at masiguro kay Callie na walang nagbago sa kanilang pagkaibigan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi maikakaila ni Riz ang kanyang pangungulilang nararamdaman. Isang araw, habang naglalakad sina Callie at Riz sa halamanan, ay nagkaroon sila ng pag-uusap. Sir Riz, parang may iba ka yatang iniisip. Gusto mo bang mag-share? O baka gusto mo pag-usapan natin? Napalunok si Riz. Ngunit sa kabila ng kanyang pangamba, nagpasya siyang maging tapat. Callie, alam ko may nararamdaman ka para sa iba. At gusto ko lang sanang malaman mo na nandito pa rin ako para sa'yo. Kahit ano pa mangyari, mahal na mahal kita at hindi magbabago yon. Napahinto naman si Callie at tinitigan ng binata. Sir Riz, salamat sa pagiging totoo mo ha. Totoo naman kasi yung sinabi mo na may nararamdaman ako para sa isang tao. Ngunit mahalaga ka rin sa akin bilang kaibigan at amo. Naramdaman ni Riz ang kahulugan ng mga salitang yon. Callie, ituring mo lang ako kaibigan mo. At nandito lang ako kung kailangan mo ng suporta. Sa paglipas ng mga araw, mas naging matatag ang kanilang pagkakaibigan. Nauunawaan ni Riz na bagamat hindi siya ang napili, ang pagpapahalaga ni Callie sa kanyang mga pangarap at ang kanilang magandang samahan ay hindi nagbago. Handa siyang manatili bilang kaibigan, kahit sa likod ng malalim na damdamin. Pero tanging alam ni Riz ay sa kanya rin babagsak si Callie. Dahil sa pagmamahal ni Riz, natuklasan ni Callie ang pagnanais ng CEO na tulungan siyang matupad ang kanyang pangarap na maging abogada. Sa kabila ng kanilang magkaibang estado sa buhay, nagsimula silang magtulungan. Isang araw, habang naglalakad sa hardin, nagbigay si Riz ng malaking sorpresa sa dalaga. Callie, alam kong pangarap mo maging abogada. Gusto ko sana makatulong sa'yo para matupad to. Sir Riz, paano mo naisipang tulungan ako sa pangarap ko? May kaibigan akong kilalang abogado at naisip ko maaari kita ipakilala sa kanya. Baka makatulong siya sa mga unang hakbang mo patungo sa iyong pangarap. Talaga? Maraming salamat, Sir Riz. Hindi ko inaasahan ang ganitong pagtulong mula sa inyo. Kahit magkaibang estado sa buhay, Callie, naniniwala akong may mararating ang pangarap mo. Nagsimula sila magtulungan sa pag-aasikaso ng mga hakbang para kay Callie. Tumulong si Riz sa pag-arrange ng mga appointment sa abogado, nagbigay payo, at nagiging inspirasyon kay Callie sa kanyang pag-aaral. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, kasama ang isang abogado, ay hindi maiwasang magpasalamat ni Callie sa binata. Sir Riz, salamat sa pagtulong mo sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Walang anuman. Masaya ako na makita kitang natutupad ang pangarap mo. Sa bawat hakbang ng kanilang pagsasama, lumalim ang kanilang koneksyon at pagpapahalaga sa isa't isa. Si Riz, sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal at suporta, ay nagiging daan upang makamtan ni Callie ang kanyang pangarap na maging abogada. Natuklasan ni Callie ang totoong damdamin ni Riz para sa kanya. Nagsasalamin ito ng takot at pangarap ng dalawang pusong nagmamahalan, ngunit nag-aalinlangan dahil sa kanilang magkaibang katayuan. Sir Riz, ba't parang malalim ang iniisip mo? Alam mo naman, Callie, kung anong iniisip ko, di ba? Alam mo na yung tungkol sa nararamdaman ko para sa'yo.
Mahal kita. Sir Reese, alam ko kung ano ang nararapat nating gawin. Pero alam mo na hindi natin pwedeng gawin to. Magkaiba yung mundo natin eh. Tama ka, Kali. Pero hindi ko kayang itago pa yung nararamdaman ko. Sana maintindihan mo. Si Kali ay nahulog sa gitna ng tungkulin at damdamin. Sir Reese, kahit paano, dapat itigil na natin to. Mali to. Kali, hindi ko kayang mawala ka. Mahalaga ka sa akin. Sir Reese, sana maunawaan mo. Mahalaga rin ako sa pamilya ko. Hindi pwedeng maging tayo. Alam ko, Kali, pero hindi ko kayang itapon ang nararamdaman ko. Kailangan mo nang kalimutan ang nararamdaman mo, Sir Reese. Ako, magiging profesional balang araw. Ikaw naman, mananatili kang isang tao na hinahangaan ng napakarami. Kinilala nilang pareho ang masakit na katotohanan. Tumangutango naman si Reese. Sana magtagumpay ako, Kali. Pero alam ko magiging mahirap. Alam kong mahirap, Sir Reese. Pero hindi imposible. Dumaan ang 3 araw at masusing pinag-isipan ni Kali ang kanyang nasa isip at nararamdaman para sa binata. Habang palubog na ang araw, nagpasya siyang kausapin ito. Mahal din kita, Sir Reese. Awkward na pag-amin niya sa kanyang amo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Narealize ni Kali na mahalaga rin sa kanya si Reese. Hindi lamang bilang amo, o CEO, o bilang espesyal na kaibigan. Salamat sa pagiging tapat, Kali. And from now on, just call me Reese. Alam kong kakaiba to, Reese, pero hindi ko kayang itago pa. Gusto ko na malaman mo na seryoso ako. Kali, mahalaga ka sa akin. Pero alam mo rin ang responsibilidad ko bilang CEO. Oo, Reese. Naiintindihan ko yon. At ayoko maging sagabal sa trabaho mo. Ngumiti naman ang binata. Hindi ka sagabal, Kali. Basta't naiintindihan mo ang sitwasyon natin, sa mansyon ka na lang manatili para hindi ka na masyado ma-stress dito sa opisina. Sa mga salitang yon, napawi ang kaba sa puso ni Kali. Salamat, Reese. Hindi ko akalaing mauunawaan natin ang isa't isa. Basta importante, mag-usap tayo palagi. Hindi ko gusto mawala ka sa buhay ko. Babe. Ani Reese, na puno ng pagmamahal. Babe? Babe talaga ang tawagan natin? Nakakakilig naman. Sa pagtanggap ng katotohanan, nagsimula ang bagong yugto sa kanilang relasyon. Lingid sa kaalaman ni Reese, matagal na palang hiwalay si Kali at ang dati nitong nobyo. Minsan, ay sumasama sa opisina si Kali para matulungan si Reese sa mga gawain nito na patungkol sa negosyo. Habang nagtatrabaho sa opisina, mas lalong lumalalim ang pangunawa ni Kali sa mga responsibilidad ni Reese sa kanyang kumpanya. Isang araw, habang busy sa pagprint ng mga mahalagang dokumento si Reese, napansin ni Kali ang kakaibang itsura ng binata. Parang may iniisip ka, babe. Okay ka lang ba? Oo. Medyo kinakabahan na ako sa presentation natin sa board meeting bukas. Huwag kang mag-alala, alam kong kayang-kaya mo yon. At nandito naman ako para suportahan ka. Salamat, sobrang saya ko nandyan ka para sa akin. Hindi ko akalain na magiging ganito kadali ang trabaho sa tulong mo. Well, sabi nga nila, teamwork makes the dream work. Pero alam mo, babe, masarap din paminsan-minsan na magkaroon ng oras para sa sarili natin. Pwede mag-dinner tayo mamaya para makapag-relax ka naman? I like that idea. Parang ang saya nga ng buhay natin pag magkasama. Sa paglipas ng mga araw, lumalim ang kanilang samahan hindi lang bilang magnobyo at magnobya. At sa pagtanggap ng katotohanan, nahanap nila ang suporta at pagmamahal para sa isa't isa. Sa hindi inaasahang pangyayari, nahaharap sa mga pagtutol ng pamilya ni Reese
at sinusubok ang kanilang pag-ibig. Dito lilitaw ang kanilang tapang na labanan ng mga pagsubok at ipaglaban ang kanilang nararamdaman. Sa gabing yon, sa ilalim ng mapusyaw na buwan, nagtagpo si Riz at Callie sa maliit na kapihan. Mula sa kabilang mesa, napansin ni Riz ang masusing titig ng kanyang ina at mga kapatid na tila nagtataglay na hindi pagsang-ayon. Babe, kahit na maging mahirap ang sitwasyon natin, handa akong labanan ng lahat para sa pag-ibig natin. Yes, love. Hindi natin dapat ipahintulot na hadlangan tayo ng kahit sino. Ang importante, mahal natin ang isa't isa. Sa kabilang banda, lumapit ang ina ni Riz, si Isabela, na punong-puno ng pangamba. Anak, alam mo bang iniisip lang namin ang kapakanan mo? Baka hindi ito ang tamang desisyon. Mom, nirespeto ko po ang opinyon niyo. Pero nararamdaman ko na si Callie ang tamang tao para sa akin. Ma'am, gagawin ko po ang lahat para maging karapat-dapat kay Riz. Mahal na mahal ko po siya. Nagsalita ang kapatid ni Riz na mas matanda sa kanya. Riz, alam mo bang iniisip namin ng masamang posibleng idulot nito sa pamilya? Saad ni Jacob. Iniintindi ko ang inyong pangamba. Ngunit sana bigyan niyo kami ng pagkakataon na patunayan na kahit magkaiba kami ng mundo, mahal namin na isa't isa. Habang nag-uusap sila, unti-unti namang napagtanto ng pamilya ni Riz ang tunay na intensyon ng dalawa. Sa kabila ng pagtutol, unti-unti nilang naunawaan at pinagbigyan naman sila ng pamilya ng binata. Sa pagtatapos ng gabi, bitbit ang pag-asa at determinasyon, naglakad palabas ng coffee shop sina Riz at Callie, handang harapin ang mga pagsubok na magaganap sa kanilang pag-ibig. Sa daan pa uwi, tahimik lamang si Riz at Callie. Babe, alam mo bang kahit mahirap, handa akong ipaglaban ka? Tipid na mangumiti ang dalaga. Mahalaga sa akin na alam mong handa akong harapin ang anuman para sa atin. Dagdag pa ni Riz. Biglang dumating ang mas matindi pang hamon nang makita nila ang pinsang si Bea sa daan. Riz, Callie, kamusta kayo? Bungad ni Bea. Bea, kamusta? Anong balita? Alam ko ang nangyari kanina sa coffee shop. Sana maintindihan niyo ang pamilya mo. Salamat, Bea. Subukan namin ipakita sa kanila ang totoong nararamdaman namin sa isa't isa. Ingat kayo. Mahirap labanan ng tradisyon at pananaw ng mga matatanda. Habang nagpapatuloy sa paglalakad, napagtanto ni Riz na mas marami pa silang kailangang harapin. Ngunit mas lumakas lang ang loob ni Riz dahil kasama niya si Callie. Babe, kahit anong mangyari, magkasama tayo sa laban, ha? Sa pagpapatuloy nila, puno pa rin sila ng pag-asa at pananampalataya. Nagtulungan si Riz at Callie na harapin ang mga pagsubok na naghihintay sa kanilang pag-ibig. Pagdating sa bahay, nakaabot si Riz at Callie sa gitna ng masalimuot na usapan sa hapagkainan. Riz, anak, pakiusap naman. Pakinggan mo ang hinaing namin. Saad ni Isabela nang nadatnan nilang nasa mansyon ni Riz ang parents niya. Ma'am, gusto ko lang na maintindihan niyo na mahalaga si Callie sa akin. Handa ako ipaglaban ng nararamdaman ko para sa kanya. Anak, iniintindi namin ang nararamdaman mo. Pero alam mo bang may mga tradisyon at pangangailangan ng pamilya natin? Ma'am, sir, hindi ko po hangad na labagin ng anuman. Gusto ko lang po maging bahagi ng buhay ni Riz. Pero Callie, alam mo bang maraming magbabago kapag tinuloy niyo to? Jacob, mahalaga sa akin ang opinion niyo. Pero hindi ba humingi na ako ng pagkakataon na ipakita ko ano nararamdaman namin sa isa't isa? Masama ang loob na tura ni Riz sa kanyang kapatid. Sa likod ng mga masalimuot na salita, lumutang ang matinding pagmamahalan nilang dalawa. Sa gitna ng pagtutol at pangangailangan ng pamilya, handa silang magsanib puwersa para sa kanilang pag-ibig. Sa lihim na seremonya, ang masayang tinig ng tagumpay at pag-ibig ay bumalot sa loob ng mansyon. Kitang-kita sa mata ni Riz at Callie ang saya at pananabik habang naglalakad patungo sa altar.
Reese at Callie, ngayon ay mag-iisang dibdib kayo sa harapan ng Diyos at ng lipunan. Handa na ba kayong magbigay ng pangakong itinakda ng kasal? Opo, Father. Handa na kami ni Callie sa pangalan ng pag-ibig at pangako na magsama habang buhay. Saad ni Reese. Ganoon din ang sinabi ni Callie sa pare. Habang isinusumpa ang kanilang mga pangako, may mga tinginan at ngiti ang nagpapahayag ng wagas na pagmamahalan. Ipinapakita niyo sa atin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ngayon, nais kong ipakilala ang bagong kasal, sina Reese at Callie. Matapos ang seremonya, nagdaos sila sa simpleng reception, kung saan ang mga pagkaing masasarap ay ibinahagi sa ilalim ng masilayan nilang bituin. Sa ilalim ng kakaibang liwanag ng gabi, naglakad sina Reese at Callie sa malapit na hardin. Babe, ito na ang simula ng ating buhay na magkasama. Tama ka, babe. Ito na ang umpisa ng paglalakbay natin patungo sa walang hanggang pagmamahalan. Sa ilalim ng gabing puno ng pag-asa at pagmamahalan, isinumpa ni Reese at Callie na magsasama sila sa hirap at ginhawa, sa sakit at ligaya, habang binubukas sa mga pahinang naglalaman ng kanilang kwento ng pag-ibig. Sa malapit na hardin sa ilalim ng naglalakihang puno ng akasya, tahimik na naglakad sina Reese at Callie, malapit sa romantikong ilaw ng mga hanging parol. Babe, parang kahapon lang, magkasama tayo sa coffee shop na puno ng pagtutol. Ngayon magkasama na tayo sa buhay na puno ng pag-ibig. O nga babe, di ko akalain na magiging ganito ka-espesyal ang ating araw. Sobrang saya ko na ikaw makakasama ko habang bumubuo ng mga malalaking desisyon sa buhay ko. Babe, ngayong kasal na tayo, handa ka bang harapin ang mga pagsubok na nang magkasama na tayo? Tanong ni Reese habang hinahaplos-haplos ang buhok ng kanyang asawa. Siyempre naman, ikaw ang aking kasama sa lahat. Nakangiting wika ni Callie. Bumukas ang pintuan ng kanilang bagong pagsasama. Puno ng pag-asa at pangakong magkakaroon ng mas marami pang pagkakataon para ipakita ang tunay na halaga ng kanilang pag-ibig. Sa pagkakapit kamay, naglakad silang patungo sa kanilang tahanan na mansyon, kung saan nagsisimula ang kanilang bagong pag-ibig na mas matibay, mas masalimuot, at mas magtatagal ng walang hanggan. Matapos ang kanilang lihim na kasal, nagsimula ang hakbang ni Reese at Callie sa pag-ahon mula sa kahirapan. Bagamat may maraming pagtatangkang pagsubok, mananatili silang matatag at nagmamahalan. Sa unang buwan ng kanilang pag-aasawa, hindi na iwasan ni Reese na mag-alala sa kinakaharap. Isang gabi habang naglalakad sila sa baybayin, napansin ito ni Callie. May gumugulo ba sa isip mo? Iniisip ko lang kung paano natin haharapin ang mga hamon na darating. Mahirap ang magtagumpay sa negosyo, lalo na't bago tayo sa ganitong larangan. Kayang-kaya ko naman noon. Pero pakiramdam ko, mahihirapan ako. Dahil hindi lang naman negosyo ang kailangan ko atupagin, kundi pagiging asawa mo na rin. Kaya natin to. Kaya natin to, Reese. Nairaos mo na noon, mairaraos mo ulit ngayon. At mas magiging malakas tayo dahil magkasama tayong dalawa. Kung ano man ang nakamit mo nung di pa tayo kasal, paniguradong doble ang makakamit mo ngayon. Dahil susuportahan kita kahit anong mangyari. Tama ka, babe. Kung kinaya natin ang pagsubok ng pamilya, mas kakayanin natin kahit ano paman. Basta magtutulungan lang tayo. Salamat, babe. Mahalaga ka sa akin. Hindi lang bilang asawa, kundi bilang katuwang sa negosyo. Habang nagpupulong para sa kanilang bagong negosyo, dumating ang isang malupit na pagsubok. Isang malaking kompetisyon na tila ba naglayong gawing mahirap ang unang hakbang ng kanilang kumpanya. Babe, mukhang magiging matindi ang laban natin sa kompetisyon na to. Reese, alam mo bang mas marami tayong may aalok na hindi kayang ibigay ng iba? Tiwala lang. Sa gitna ng kanilang pangarap at pagtutulungan, nahanap nila ang lakas na harapin ng mga hamon. Babe, paano mo na pagtagumpayan ang pressure ng
biglang pagbabago sa negosyo? Tanong ni Kali sa asawa. Dapat matuto ka maging adaptive sa pagbabago. Kailangan natin maging handa sa ano man pwedeng mangyari at laging bukas sa improvement. Salamat, babe. Napakalaking tulong ng mga payo mo. Ang dami kong natututunan. Babe, ano palang plano natin sa hinaharap ng negosyo natin ngayon? Tumingin naman si Riz sa kanyang asawa. Gagawin natin lahat para mapabuti ang kumpanya. Sa paglipas ng mga buwan, lalong nagtagumpay ang negosyo ni Riz at Kali. Ang kanilang bagong kumpanya ay naging kilala sa industriya dahil sa kanilang innovation at dedikasyon sa kalidad. Babe, sobrang saya ko na nakakatulong tayo sa maraming tao. Saad ni Kali na tinanguan naman ni Riz. Oo nga, babe. Isa itong magandang paraan para makatulong sa iba at maging inspirasyon din sa kanilang mga pangarap. Sa kabila ng kanilang tagumpay, hindi nawala ang kanilang pagiging masiyahin at matulungin sa kapwa. Kaya naman isang araw, nagdesisyon silang magkaroon ng konting bakasyon upang masilayan ng mga magandang tanawin at magkaroon ng quality time bilang mag-asawa. Paano mo gusto ipagdiwang ang ating tagumpay? Tanong ni Riz habang hawak ang baso na may lamang alak. Gusto ko magkaroon tayo ng simple vacation. Gusto ko ring bisitahin yung mga lugar kung saan tayo nagsimula. Tsaka, magpasalamat sa Diyos sa mga pinagdaanan nating pagsubok. Dahil kung hindi niya binigay sa atin yun, siguradong wala rin tayo dito sa lugar natin ngayon. Sa kanilang bakasyon, naglakbay sila sa mga lugar na puno ng alaala ng kanilang paninimula. Mula sa maliit na coffee shop kung saan sila unang nagtagpo hanggang sa mansyon na naging saksi ng kanilang lihim na kasal, doon nila naalala kung paano sila nagsimula mula sa ibaba patungo sa tagumpay. Alam ko, marami kang natutunan sa mga pagkakamali natin. Alam ko na mas matututo ka pa habang tumatagal. Alam mo, Kali, sobrang saya ko na kasama kita. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka sa tabi ko. Kala ko noon, hindi mo ako kayang mahalin. Kala ko hindi mo ako pipiliin. At napag-isip-isip ko na kahit anong pilit ko sa sarili ko, nakalimutan ka? Hindi ko yun magagawa. Kaya ginawa ko ang lahat para mapansin mo ko na nandito ako sa harapan mo para ipaalala sa iyo na kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. At salamat kasi nakita mo yun. At sa bandang huli, tayo yung magkasama. Saad ni Riz sa natutulog na asawa. Bilang pasasalamat sa kanilang mga napagtagumpayang proyekto, nagdesisyon si Riz at Kali na magkaroon ng charity event upang makatulong sa mga nangangailangan. Ito'y naging paraan nila upang ibalik sa komunidad ang mga biyayang kanilang natatanggap. Alam mo, sobrang saya ko kasi hindi lang din para sa atin yung mga nakuha nating blessings, na ipapamahagi din natin to sa mga tao. Mas lalo akong masaya kasi nakikita ko nakakatulong tayo. Ani Kali sa asawa. Tama ka dyan, babe. Di ko rin akalaing naaabot tayo sa ganito. Ang sarap pala sa pakiramdam na makatulong. Mas naging makulay ang pag-ibig ni Riz at Kali. Ang kanilang pagtutulungan sa negosyo ay nagdulot ng kasiyahan sa ibang tao. Isang araw habang naglalakad sila sa kalsada pagtapos sa isang matagumpay na negosasyon, napagtanto ni Kali na paano kaya ang buhay niya kung hindi niya nakilala ang asawa. Alam mo, babe, napakasaya kung narito tayo sa puntong to. Pakiramdam ko kahit ang bagal-bagal ng buhay, kahit ang bagal-bagal ng oras, kahit na ang dami-dami nating pinagdadaanan, masaya pa rin ako kasi hindi tayo naghihiwalay.
Kamusta ang pakiramdam mo na nakaklose tayo ng deal? Pretty good, babe. Iniisip ko, kahit siguro hindi natin makuha yung deal na yon, okay lang. Basta kasama kita. Pero ngayon nandito tayo, wala akong ibang maramdaman kundi kasiyahan dahil sunod-sunod na pagtatagumpay sa negosyo ang nakukuha natin. Sa simpleng sandaling to, alam ni Riz at Callie na maganda ang ugnayan nila sa kabila ng kanilang responsibilidad sa negosyo. Sa ilalim na masiglang sinag ng araw, nagpatuloy sa paglalakbay ang mag-asawang Riz at Callie. Handa na sa hamon at puno ng pagmamahal sa bawat hakbang ng kanilang magkasamang nalalakbay. Isang umaga, habang naglilinis si Callie sa harap ng mansyon, dumating ang mga magulang ni Riz para sa isang biglaang pagbisita. "O Callie, kamusta ka na? Nandito ba si Riz?" Saad ni Isabela. "Magandang umaga po, ma'am." "Opo, nasa loob po si Riz. Pasensya na po di ko po kayo agad nakita." "Napakalinis ng paligid. Magaling kang kasambahay, Callie." Puri naman ang ama ni Riz sa trabaho nito. Nakaramdam naman ng sama ng loob si Callie. Asawa na siya ni Riz, pero kasambahay pa din ang tingin sa kanya ng mga magulang nito. Hindi niya alam kung kailan nga ba siya matatanggap ng mga magulang ng binata. Pero nagbabakasakali pa rin siyang balang araw, matatanggap na rin ng mga ito na siya ay parte na ng pamilya ni Riz, na siya ang asawa ni Riz at siya magiging ina na magiging anak ni Riz. Itinago nila pansamantala ang katotohanan tungkol sa kanilang relasyon. Dahil nga lihim silang nagpakasal, hindi alam ng mga magulang ng binata ang tunay nilang relasyon bilang mag-asawa. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang sakripisyo ni Callie sa pagsisinungaling tungkol sa tunay nilang relasyon. Sa harap ng mga mata ng magulang ng binata, nagpapatuloy siyang nagtatrabaho bilang kasambahay, nagpapakita ng dedikasyon at pagmamahal sa kanyang gawain. "Riz, iho, parang napansin ko yata na may lungkot si Callie. Ano nangyari?" "Mom, Dad, medyo nangangamba kasi si Callie sa kanyang pamilya sa probinsya. Gusto ko sanang bisitahin ng mga ito kasama kayo." Sa harap ng mga magulang, tila ba mas lalong lumalim ang ganap ng pagsisinungaling ni Callie. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy siyang nagpapakatatag. Iniisip na mas makabubuti yun sa kanilang pagsasama. Isang gabi, hinarap ni Riz si Callie sa kanilang pribadong kwarto. "Babe, alam kong mahirap para sa iyo magtago. Pero kailangan natin gawin to sa ngayon. Riz, gusto ko lang naman makasama ka ng malaya Yung hindi tayo nagtatago. Babe, kahit na mahirap, alam ko mas mahirap kung mawawala ka. Kailangan nating magtiyaga. Kailangan nating maghanap ng tamang pagkakataon para maipakilala kita ng maayos sa buong pamilya ko. Na asawa kita." Alam ko naman yun. Alam ko naman yun tungkol sa tradisyon. Alam ko naman na ayaw nila sa akin na maging asawa mo. Pero hindi ko lang alam kung gaano pa ako katagal na magtatago sa ganitong sitwasyon. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy sa pagsisikap si Riz at Callie na mapanatili ang kanilang pagsasama. Sa kabila ng mga pagsubok at pagmamahalan, akala ni Callie ay makakaya niyang tiisin ang nararamdaman. Sa bawat saglit ng pangungulila, naisip ni Callie na ang pag-ibig na bumabalot sa kanilang puso ang nagbibigay lakas sa kanya na magpatuloy. At sa paglipas ng panahon, umaasa siya na magbubunga ang lahat ng kanyang sakripisyo. Sa gitna ng pagtutol at mga intriga, nanatili ang pagmamahalan ni Riz at Callie. Ang relasyon na itinatago sa ilalim ng mataas na pader ng mansyon ay nagiging lihim na sandata. Isang lihim na nagbibigay lakas sa kanilang pagtahak sa kanilang landas ng pag-ibig. Sa isang makulay na araw, dinala ni Riz si Callie sa kanilang bahay. Sa bahay ng kanyang mga magulang. "Riz, sino to? Hindi ba si Callie to? Anong ginagawa niya dito? Ba't nandito ang kasambahay mo?" Bungad ng ina ni Riz na si Isabela.
Ang totoo niyan, ma'am, asawa ko po si Kali. Riz, kasambahay lang siya, hindi ba? Nagbibiro ka lang, hindi ba? Oo, Dad. Noon kasambahay ko siya. Pero napaka-importanting tao ni Kali sa akin, Dad. At hindi ko na kaya itago pa sa inyong lahat na asawa ko siya. Tipid naman ang umiti si Kali sa mga magulang ng binata. Tita, tito, alam ko pong mahirap para sa inyo na tanggapin ang tungkol sa amin ng anak nyo. Hindi man ako kasing taas ng inyong inaasahan. Wala man akong yaman katulad ng pamilya nyo. Pero handa po akong ibigay ang puso at pagmamahal ko kay Riz. Riz, hindi ba't mas mainam na makahanap ka ng asawa na kasing taas ng antas natin? Saad ng ina ng binata. Ma'am, alam mo naman, di ba? Hindi nasusukat ang pagmamahal sa estado ng buhay. Mahal ko si Kali at yun na importante. Kasal na po kami, 10 buwan na. Kahit na anong sabihin nyo, kahit na anong gawin nyo, hindi nyo kami mapaghihiwalay ni Kali. Alam ko na posibleng kasira ito ng pamilya natin. Na posibleng tingnan tayo ng mga tao na pangit ang naging desisyon ko. Pero Ma'am, Dad, matanda na po ako. Kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko. At ako ang mamimili kung sino ang gusto ko mapangasawa. At ang pinili ng puso ko si Kali. Alam ko na hindi nyo kayang tanggapin kasi iniisip nyo na mag-aasawa ko ng dapat mayaman din. Alam ko mahihirapan kayong tanggapin. Pero mas mahihirapan ako kung di si Kali ang mapapangasawa ko. Gulat man, ngunit sa bandang huli, wala nang nagawa ang mga magulang ni Riz, kundi umayon na lang sa binata. Sa paglipas ng mga araw, ipinakilala na rin ni Riz si Kali bilang asawa niya sa mga empleyado nito sa kumpanya. At dahil sa sobrang saya ni Riz at Kali, inanyayahan nila ang kanilang mga empleyado sa isang salo-salo. Sa dami ng biyaya na kuha nila sa buhay nila bilang magkasama, alam nilang noong una pa lang, sila na ang itinadhana. Sa dami ng pinagdaanan ni Riz at Kali, ipinakita pa rin nila ang paglago ng kanilang pag-ibig mula sa simpleng tagpo hanggang sa masalimuot na pag-usbong. At kung paano nila nilabanan ang mga pagsubok na nagbibigay buhay sa kanilang kwento ng pagmamahalan. Ang isang inosenteng CEO noon, nabihag lang ang puso ng isang madaldal na maid. Nakalaunan, naging asawa rin ito. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The CEO's Hidden Love. Written by Julax.